Magandang araw sa inyong mga ika-pitong baitang. Narito na tayo sa fourth quarter sa week 1 ng ESP. Ako pa rin yung guro, si Ginoong Reynaldo B. Malimban. Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa mangarap ka at magtagumpay. Ang pangarap ay ito ay yung sukatan ng magtagumpay at makabuluhanong buhay. Mayroon ka bang mga pangarap? Ano-ano ang mga ito? Bakit mayroon kang mga pangarap na tulad nito? Ano ang nagagawa ng mga pangarap ng isang tao? Ang bawat tao ay may pangarap sa buhay na nais niyang makamtan. Ang mga pangarap na ito ay kailangan binubuo ng maaga. Kailangan din na ito ay pinag-isipang mabuti. Ang pagkaroon ng pangarap ay mahalaga lalo hinggi sa panahon sa pagdadalaga o pagbibinata. Sa panahong ito, nagsisimulang mahubog ang iyong pangarap at nagkaroon ng linaw ang direksyon sa buhay. Kaya layunin ng aralin ito na matukoy mo at maunawang mabuti ang iyong pangarap. Kaugnay nito, masasagot mo rin ang katanungan na pangunahing tuon ng araling ito. Bakit mahalagang magkaroon ng makabuluhang pangarap ang mga kabataan? Bakit may pangarap? Ang pangarap na isang tao ang ginagamit niyang gabay o direksyon ng matagumpay at makabuluhang buhay. Kaya mahalagang ito ay pinag-iisipan sa panahon ng kabataan. Ang bawat tao ay kakayahang bumubuo ng pangarap. Karaniwan ay malalaki at magaganda ang pangarap na ito para sa hinaharap. Sa pagkakamit ng pangarap na ito ay ibinabatay ng tao ng kanyang tagumpay sa buhay. Ito ang ginagamit niyang pamantayan upang masukat kung siya ay may matagumpay at makabuluhang buhay o wala. Kaya maraming tao na nagnais na naging matagumpay, subalit hindi malinaw sa kanila kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay upang makamit ito. Mayroon ba nga ba na hindi alam kung ano ang gusto sa kasalukuyan at lalo nang hindi alam kung ano ang gusto niyang mangyari bukas o sa isang buwan? Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang tao na mas mahabang panahon upang mapaghandaan at makamit ang kanyang pangarap. At ang pangarap ng isang tao ang ginagamit niyang direksyon o gabay na matagumpay at makabuluhang buhay. Kaya mahalagang ito ang pinag-iisipan sa panahon ng kabataan kung kailan nagsisimulang sa paghandaan ng isang tao ang kanyang hinaharap. Narito ang mga pangarap na dahilan. Dahilan at paraan upang mabago ang kawalan ng pangarap. Ang dahilan ay kawalan ng katiyakan sa mga nais sa buhay. Kaya may mga taong lubhang maraming gusto sa buhay. Sa karamihan nito ay hindi na nila maintindihan kung alin ang dapat nilang piliin at pagtuunan pansin. Mayroon din namang iba na walang anumang nais na mangyari sa kanyang buhay at sa halip ay hinihintay na dumating sa kanila ang magandang pagkakataon. Sa mga taong tulad nito, mahirap makabuo ng anumang makabuluhang pangarap sa hinaharap. Kaya ang paraan upang mabago, kailangan magkaroon ng pagkakataon ng isang tao na kikilanin ang sarili. Bakit? Dahil kasama sa pagtuklas nito ang pagkilala sa personal limitasyon at potensyal. Mahalagang maunawaan niya ang sarili upang matukoy kung ano ang nais niyang mangyari o gawin sa kanyang buhay. Ang pagkilala sa sarili ay makakatulong upang malaman kung ano ang tunay na minimithi niya. Kasunod naman na dahilan ay ang dahilan na mababang tingin sa sarili. Bakit? May mga tao na hindi naniwalang may kaya silang gawin at maabot.
Minamiliit nila ang sariling kakayahan at kagalingan. Iniisip nila na hindi nila makakayang matamo ang kanyang pangarap, gaano man o kakaliit. Dahil sa maling paniniwala, ito ay ukol ng sarili na wala silang itinatakdang anumang pangarap o mitinin sa buhay. Kaya ano ang paraan upang mabago ito? Magkaroon ng makatotohanang pagtingin sa sarili upang magkaroon ng malinaw na konsepto ng mga kakayahan. Kaya kailangan lamang na makita niya ang gagawain na nararapat at nagbabagay sa taglan niya ay kakayahan at kagalingan. Ang mga dahilang nabanggit ay hindi makakatulong sa sinuman upang matagumpay ang maging maligaya. Kailangan mabago ang maalis ang mga sagabal na ito sa pagbuo ng isang makabuluhanong layunin at pangarap. Higit na makabuti kung iisipin at pagtutuunan ng pansin ang kabutihan at kahalagaan dulot ng pagtatakda ng pangarap. Ang pangatlo naman ay dahilan, takot na magkamali o mabigo. Hindi magandang pakiramdam ang pagkabigo sa anumang minimithi sa buhay. Walang sinumang umasa na siya ay magkakamali o makakaranas ng kabiguan. Dahil sa takot na ito ay maranasan na may mga taong pinipili na huwag lamang magtakda na kahit anumang pangarap at layunin sa buhay. Sa ganitong parahan, walang maranasang kabiguan o pagkakamali. Kaya ang paraan upang mabago, dapat tandaan na kung ang isang bagay na inaasam ay pinag-iisipan at pinagplanuhang mabuti, mas malaki ang posibilidad ang tagumpay kaysa pagkabigo. Kaya sa English pa, don't be afraid to fail. Gayunpaman, sakali makaranas pa rin ang kabiguan, magandang isaisip na may itinuturo ng isang tao ang kanyang kabiguan. Hindi man magandang pakiramdam ang dulot ng pagkabigo o pagkakamali, mas maganda ang aral naman itong naibigay bilang karanasan. Makakabuting isaalang-alang ang kabiguan bilang posibilidad, subalit hindi dapat ito makapigil sa pagbuo ng pangarap at sa pagkakamit nito. Kaya dapat mangarap ka. Ano ba ang mga kahalagaan na mangarap ka sa pagkaroon ng makabuluhan ng pangarap? Kaya maraming tao ang pagkakamali na gumawa para hinaharap ang ngunit walang anumang ideya kung ano ang hinaharap na yon. Dahil dito nagiging mahirap ang pagkaabot ng tagumpay. Bakit nga ba? Higit na natagtagumpay at nagkaroon ng maligaya at makabuluhang buhay ang taong kapag simula pa lang ay mayroon siyang pangarap. Paano ba makakatulong ang kanyang pangarap sa pagkamit ng minimithing makabuluhanan at matagumpay at maligayang buhay? Una, ang pangarap ang nagbibigay direksyon sa tao. Sabi pa ni Earl Nightingale, ang mga taong may pangarap ay nagtatagumpay sapagkat alam nila kung saan sila patutungo. Naranasan mo ba na umalis na wala kang alam na tiyak na patutunguhan? Ito ang katulad ng isang taong walang pangarap. Ang pangarap ng isang tao ay nagiging gabay niya ang malaman niya kung saan siya dapat magpunta. Kung hindi alam isang tao kung saan siya pupunta, paano niya malalaman kung siya ay nakarating na? Tulad sa isang mapa, kung alam ng tao na kanyang nais puntahan, kahit maligaw siya, mahanap niya ang tamang daan patungo sa kanyang destinasyon. Gayon din naman kapag may pangarap ang isang tao, nagiging malinaw sa kanya kung ano ang nais niya sa buhay. Magkaroon man ng gawain na aagaw sa kanyang atensyon, maaari niyang maibalik ang kanyang tuon sa pangarap niya. Higit pa rito, nagkakaroon siya ng ideya kung ano ang dapat niyang gawin upang makamit ang pangarap na yon. Sa kabilang banda, kung walang pangarap ng isang tao, siya ay nabubuhay ng walang natatamong anumang kapaki-pakinabang para sa kanyang sarili. Maaring marami siyang ginagawa subalit walang patutunguhan ang mga ito. Gaya rin ito sa pagpana o archery. Kailangan may inaansinta o target upang may tamaan. Itinuturo ng target na ito kung saan
tututok ang pana sa pagkaroon ng pangarap. Malalaman isang tao kung saan siya ilalagay sa kanyang enerhiya o lakas. Nalalaman niya din kung ano ang kanilang puwersa upang makamit ang pangarap na ito. Bukod dito, hindi madaling mawawala at maagaw ang kanyang atensyon ng mga bagay na walang kabuluhan. Sa halip na malalaman niya kung ano ang magdadala sa kanya ng kanyang pangarap na ito, ang kanyang pagtutuunan ng pansin. Kasunod naman ang pangarap na nagbibigay ng motibasyon. Sa motivation, merong mga nagkaroon dito sa kung paano magkaroon ng build on in success, how to create reward, incentives, stay positive, generate new ideas, how to establish good habits, set a new goals, and also how to focus in your dream. Ilan lamang ito na nagbibigay ng motivation. Sabi pa ni Aristotle, nagkaroon lamang ng kahulugan ng buhay ng tao kung siya ay gumagawa ng nagpapatuloy sa pag-abot ng kanyang pangarap. Mahirap gumawa kung hindi alam ng isang tao kung para saan ang kanyang ginagawa o kung ano ang kakahantungan ng kanyang gawain. Ang pangarap ay nagbibigay dahilan upang magpatuloy sa anumang ginagawa. Ito ang inspirasyon upang magawa ang bagay na kailangan gawin. Ang pangarap din nagbibigay ng lakas upang magsumikap at hindi magpatalo anumang pagsubok sa nararanasan. Madaling itigil ang gawain kung may hadlang sa pagsagawa nito. Subalit, kung may nais makamit ang gawain ito ay magiging daan sa pagkakamit ng pangarap. Kakayaning gawin kahit pa ito ay may kahirapan. May kakayahan na mapangarap na ito na itulak ka upang kumilos at isakatuparan ang pangarap mo. May kapangyarihan ang mga pangarap na pagsiglayin ka upang pag-ibayuhin ang ginagawa. Kasunod na pangarap ay ang pangarap ang daan ng pagkakabuti sa buhay. Sabi pa ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake, but if you are die for poor, it's your mistake. Totoo. Walang sinuman na nagnanais na makaroon ng isang buhay na puno ng kahirapan at pagtitiis. Lahat ng tao ay nangangarap ng maganda at saganang buhay. Nagsisimula ng mabuting buhay sa pagkaroon ng pangarap. Ang dulo na anumang pangarap at pagsakatuparan nito ay may pagkakaroon ng matagumpay, makabuluhan at maligayang buhay sa pamamagitan ng pangarap. Magkaroon ng pagkakataon na mapabuti ang kanyang kalagayan. Inahanda nito ang tao para inaharap na nais niya. Kung wala ang pangarap na ito, mananatili ng tao sa katayuan ng kanyang nakamulatan at nakagawian. Ang pangarap na binuo niya ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na iayos ang kanyang sarili at ang pagyayari sa kanyang buhay. Ang pangarap ay nagsisilbing hamon sa kanyang pagbutihin ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan upang mapaganda ang kanyang kinabukasan. Pangapat, ang pangarap ay daan tungo sa pagpapabuti ng pagkatao. Sa English, keep calm and be a better person. Sabi pa ni Les Brown, matapos mo makamit ang isang pangarap, magtakda ng iba pang pangarap. Ito ang paraan upang lumago at higit na mapabuti ng isang tao. Kaya ang pangarap ay nagbibigay sa tao ng mas mabuting kalagayan sa buhay. Subalit, higit pa dito, nagiging daan ang kanyang pangarap upang maging maayos at mabuti ang kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-abot sa kanyang mga pangarap, natutuklasan ng tao ang kanyang mga potensyal na hindi niya namamalayan taglay niya. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi niya inakalang magawa niya. Napipilitan siyang subukin ang bagay na ito niyang sinusubok dati. Dahil dito nailabas ang nakakamit niya ang mga nakatagong potensyal at kagalingan na nasa kanya. Nagkakaroon siya ng pagkataong hasayin at palaguin ang mga ito upang makatulong sa pag-abot ng kanyang pangarap. Sa
pagsusubikap din na maabot ang pangarap. Maghuhubog sa isang tao ang mahalagang katangian at pagpapahalaga. Sa proseso at pagpaplano at pagsasakatuparan ng ito, natuturuan siyang higit na maging matyaga, disiplinado, mapanuri at responsable. Nasasanay din niya ang sarili na ipakita ang bertod at etika sa paggawa upang maging makakatuhanan ang pangarap niya. Sa dulo ng lahat na ito, magkikita higit na mahalaga ang nabago at napaunlad na sarili sa bunga ng pagkakaroon ng pangarap kaysa mismong nakakamit ang pangarap na ito. Kaya ikaw, kung ang pangarap mo ay gusto mong pumayat, sumikat, yumaman, o may bahay o kotse, yan ang iniisip nating mga pangarap. Kaya dapat check. Kapag check ang pagpapahayag ng pangarap, madaling matutukoy ang direksyon na nais natin tahakin. Be specific. Makakatotohanan. So kinakailangan may tamang laki o posibilidad ang pangarap. Be realistic. Makabuluhan. May personal na pagpapahalaga. May kagustuhang makapaglingkod sa kapwa. It's a meaningful life. May nakatandang panahon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kaalaman kung kailan dapat simulan at gaano katagal ang ibibigay sa sarili upang abutin ito. Sa sinabi pa sa wika sa English, deadline. Pang-lima, may angkop na kilos. Sa pamamagitan ng angkop na kilos, unti-unting napapalapit sa pangarap. Your right to thoughts, your right to your words, and also the right of actions. Bago ko tapusin ang leksyon na ito, nais kong ibahagi ko ito sa inyo. Ang tunay na sekreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Hanggang sa susunod naman ng ating leksyon sa E-Class Online Learning Platform, ako pa rin inyong guro si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Maraming salamat